My character, as I mentioned earlier, is named Emma. Emma is Jaja's best friend who is into spiritual stuff, yung mga about mumu, yung mga ganun. Kasi yung nanay ko dito, ano din siya, espiritista siya. So parang ako din yung naging daan para magkakilala si Jaja and Treb, which is played by, ako na talaga nagpakilala. Basta yun sa JM Piang. So yun. There you go. Thank you, Vicky. How about you, Kobe? Yung character ko ay si Val. Val. H ba yan? Val. Yeah. V-H-A-L. Val. I'm the love triangle of JM Fiang in this project and the current boyfriend of Fiang's character, Jaja. Oh, okay. I'm a Gen Z influencer who's sikat, and we have like a love team thing going on. Yeah. But I end up ghosting her. Yes. But end up coming back. Okay. So, ano expect namin? Ano yung emotions na ibibigay mo sa amin for this one? Anong emotions? Like, magagalit ba kami sa character mo agad dito? Or matutuwa mo? No, I'm a green flag. Green flag ako. Ooh, So, okay. let's see how you feel about Pero it. ghosting nga. Sige. Of course, syempre, JM and Fiang. That's our JM. And ako dito si Wilberto. Ayan. Pangalan pa lang, makalumang tao na. Ako yung best friend din ni nagaganapan ni Jello. Kung si Jello, namaya pa sa taong 1970s. Mas matanda ako noong 1940s. Ayan, kaya medyo kabaliktaran din ako ng character ni Jello. Kung outgoing siya, kung mahilig siya mag-explore, ako stiff na sobrang old-fashioned, ganun. And di rin naman nalalayo sa ako mismo, no? Hindi rin naman nalalayo sa JM Ibarra yung ipoportray kong character. Kasi medyo may kalaliman din ng Tagalog. At kaya exciting ako na ganapan tong character na to. Yes, ako naman dito, ang character ko ay si Jaja. And ako, yung girlfriend ni Kobe na ginose nga ako. And hopeless romantic ako dito. I'm a city influencer din. Kaso, yun nga lang, ginose niya ako. So, alam mo yun, may mga part na kailangan ko yung tulong niya and kailangan niya yung tulong ko. Ooh, So, yung okay. medyo nagkalaliman ng pagkakakilala. And abangan nyo yung susunod kung ano ba nga bang mangyayari, kung magkakailaban ba or hindi. Pero nakaka-curious na kasi, again, from the 40s, 70s, pero bigla influencers din kayo. So ano kaya may mangyayari for this, Super daming for this plot twist series? talaga. May influencers na ba nun? Mga panahong 70s, di ba? Malalaman natin. Pati-punero, ganun. Oo. Si Jello. Sila. Influencer. Fashion influencer ka ba nun? 70s. Nung nagsimula. Ayan. And of course, yung buong media friends natin are for sure curious na rin dyan. So, let's ask some questions. Andito na ating kodigo as well. But of course, we want to know also from Directed, may mga gusto ko i-share with regards to the casting and the story. Ayun, nakwento naman yung Fiang, but yun nga, ang nakaka-interest is of course when Fiang finds out na yung character pala ni Wilberto ay isang literal na ghost. So it's a battle of a person who ghosted her and yung totoong ghost, pero pwede ba kaming magkainlaban nito kung isa siyang multo. Yun. So yun ang mga kailangan natin So mahirap talaga yung desisyon na gagawin ko dito. Pero super daming plot twist talaga, as in kahit ako nagulat ako sa mga plot twist na tong series na to. So I hope abangan yung lahat. Pero relate ka naman kay Zaza kasi di ba ikaw, you started also being an influencer. And yung character kasi, and yung personality kasi ni Jaja is very young. Na makulit, na very gusto lahat ina-explore. Pero hindi naman galad si Fiang. Si Jaja lang yung galad. Kasi galad dito si Jaja Bawal pa si Fiang. Oo, very outgoing person siya. Pero si Fiang kasi lang tahimik na tao lang. Totoo. Ayun. Ayan, there you go. Ayan ang mga quick glimpse natin, no? For sure, may mga questions na rin. And andito na rin ang mga mag-a-ask ng questions. So for this one, let's first call Nika Sabio of Push. Hello, hi. Yeah. First of all, congratulations po to everyone, new series. My question first po is for JM and Fiang. This is
guys, your first series together. Congratulations. Ano po yung nararamdaman niyo? Like, this kind of film is first speech sa inyo. And gano'n kayo, if you rate yourself, gano'n po kayo ka-ready and ka-pressure doing this series together? Yun, nung sinabi sa amin, yung time o yung araw na sinabi sa amin about dito, sa project na to, na-excite kami, sobrang excitement yung na-feel namin kasi, alam mo, yun kami na yung magkatigit noon na pinapangarap na namin magkaroon ng ganitong klase ng proyekto. At ayun, agad naman ibinigay sa amin ng Diyos. Well, ayun, sobrang excited. And I think ready na kami parehas. At ayun, tulungan naman kami dito kahit magkaiba ng preparation yung character na ipo-portray namin. Tulungan kami dito. Yes, super excited na. Tulad nga sabi niyo, nalaman pa lang namin na magkakaroon kami ng series. And lead male, lead female, super na-excite kami. Pero at the same time, syempre nakaka-pressure, diba? Kasi yung gaganapan agad namin, lead male, lead female agad kami. And, pero, yung character, and yung, kaya pa? Yung personality naman ng character namin, hindi naman nalalayo din. Pero grabe yung pressure kasi, syempre, madami nag-expect na talagang push, talagang, alam mo yun, na kailangan bigay ito. And yes, super taas. Alam mo natin, super taas na expectation ng mga tao nowadays. Pero ayan, ibibigay namin yung kahilingan yun. Hindi namin kayo inabibigay. Wow. For directed po, ano po yung reason po ninyo that you selected this kind of like story for JM and Fiang? And ano po yung ina-expect nyo for the two and the whole cast po to do? Kasi parang different siya from the one that you made po the past months. And trending pa po siya up until now. Well, first of all, I'd really like to commend our creatives. We have the best creatives in the world led by Miss Madeline Rosario. And writer namin si Denise O'Hara. And yung mga writers namin ay talagang, kung nakita nyo rin yung filmography nila, ang dami nilang mga pinasikat na rom-coms, ang dami nilang pinasikat na series. So, dun palang kampante na ako when they thought of this concept. So, parang when this was offered to me, sobrang natuwa ako at na-challenge at the same time. Yes, as a director naman talaga, gusto mong ma-challenge. First time kong gumawa ng may supernatural element. But at the same time, alam ko rin naman na as a genre, rom-com siya, kung saan na ako mas at home. So yun, doon ako na-challenge, yung bago yung konsepto. In a way, para siyang, di ba, para siyang crash landing on yung magkaibang mundo, pero pinush pa ng mga writers. Level up tayo. Kung crash landing on yung present time, ito, ang na-inlove siya sa multo. So, di ba? So, yun yung challenge. And then, yun yung kagandahan kasi magkaibang mundo sila. May Gen Z influencer ka, very now, very young, TikTokerist. And then, biglang may isang hook malahap na namatay sa panahon ng gera na talagang napaka-stiff. So, paano ngayong ilalabas ng character ni Fiam yung ngiti sa mga labi ni JM? Paano sila magkakainlaban? At may future pa sila kung ang isa ay isang multo. So, past, present si Fiang. So, do they have a future together? Pwede ka na mag-promo. Yun yung logline. Yun.